Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Philippians chapter 2 verses 12 hanggang 13. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Work out your salvation with fear and trembling. Today, subukan po nating pag-aralan ng lubos ito pong mga verses na ito na akin pong binasa. Unang-unang po ako'y naniniwala na kapag ang isang tao po ay tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus, bilang kanyang Lord and Savior, siya'y ganap ng ligtas. So ano yung tinutukoy dito na work out your salvation with fear and trembling? Ibig sabihin lamang po niyan dapat maranasan natin yung genuine Christian experience ng isang taong totoong naligtas. Kaya dapat ay ipamuhay natin yung ating kaligtasan. At alam niyo po, malaki po ang role ng Word of God sa pagbabago po ng isang tao. Ang sabi sa John chapter 17 verse 17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Kaya dapat maunawaan natin yung proseso. Unang-una, dapat makita natin kung ano yung part ng Diyos at kung ano yung part ng tao. Kasi meron pong naniniwala na lahat po ng sanctification, Diyos lamang ang gumagawa sa buhay ng tao. Ika nga, all of God. Wala tayong trabaho. Wala tayong gagawin. Ang Diyos lang ang kikilos sa ating buhay. Kaya mamaya, papaliwanag ko po sa inyo yung kahalagahan po ng verse 13. Kung ganun po ang karanasan, bakit po sa Biblia ini-encourage tayong lumago? Bakit dinidistinguish yung baby Christian sa matured Christian? At makikita ninyo, pinaalalahanan yung mga Kristiyanong namumuhay pa rin sa mga dati nilang pamumuhay. Kaya ako po'y naniniwala na ang sanctification po, hindi automatic po yan. May part ang Diyos at may part ang tao. Hindi naman din po puro tao lang, sa sarili nating effort at sa sarili nating lakas magagawa nating maging banal. Mahirap po yun kasi ang tao po sa likas niyang kalagayan ay talaga pong mahina pagdating po sa pagharap sa mga temptations at kasalanan. So ano yung balancing pananaw? Ang totoo po diyan, cooperation ang kailangan. May part ang Diyos, kumikilos ang Diyos sa ating buhay, and at the same time tayo rin, kumikilos para ma-experience natin yung genuine Christian experience o yung ating salvation. Kaya kung babasahin nyo po yung verse 13 sa original text, sa Greek, ang sabi po dyan, not in your own strength, for it is God who is all the while effectually at work in you, energizing and creating in you the power and desire. So, ibig sabihin, dito makikita natin na hindi sa sarili nating lakas ma-achieve natin yung ating pong holiness. Kasi naalala nyo sa Ephesians chapter 2 verses 1 and 2, sabi ng Biblia, tayo'y mga patay sa ating mga kasalanan at tayo naging sunod-sunuran lamang sa prinsipe ng kasamaan na umiiral sa sanlibutan ito. So powerless talaga tayo. Pero nung tayo po'y kasama ng nabuhay ng Panginoong Hesukristo mula sa mga patay, tayo'y na born again, tinataglay natin yung kapangyarihang kumikilos sa ating buhay. Kaya ang Diyos po ang nagsusupply ng kalakasan natin. Kaya nga po, iba tayo dun sa mga hindi pa naligtas. Tayo po meron na tayong kakayahang makasunod sa Diyos. Taglayin natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya dito makikita po ninyo, ang Diyos daw po, ini-energize niya tayo at kini-create niya sa atin yung pong power and desire na magbago. So, ano naman ang ibig sabihin po ng salitang workout? Sa verse 12, yung salita naman pong workout, ang ibig sabihin po dyan, cultivate,
carry out to the goal and fully complete your salvation. No po? So anong ibig sabihin naman yan? Ang spiritual life po natin kinukultivate, binabantayan. Ano po? Hindi pwedeng magpapabaya po tayo. Kaya ako'y naniniwala po dun sa mga sinasabi ng Biblia na warning. Ano po? Na tayo dapat mananalangin palagi, magbabasa ng salita ng Diyos. Kasi minsan malingat lang tayo. Ano po, nakakasingit na ang kaaway. Dapat maging mapagbantay tayo. Ano po, kasi nariyan palagi ang kaaway. Pangalawa, kailangan po, meron tayong goal sa ating Christian life. Something to achieve. Ano po, huwag tayong makontento na tayo baby Christian palagi. Kailangan po mag-mature tayo. At kailangan nakikitaan tayo ng pagbabago. Kaya nakakakita po kayo ng mga Kristiyano na mabilis nilang na-overcome yung kanilang mga bisyo. Ano po, tumitigil sila sa pag-inom, sa paninigarilyo, ano po, at mga maling gawain sa buhay. Nagagawa nila yon kasi isa ito sa kanila pong ginugol sa kanila pong Christian life. Isang Kristiyano na walang goal na magbago, wala talagang mangyayari dyan. At magtataka ka, baka isipin mo pa hindi siya na born again. Pero kadalasan po, hindi niya lamang po ginugol yung kanyang pagbabago. Yun po ibig sabihin ng salitang workout. Ano po? Pangatlo, fully complete your Christian experience. Ano po? Sa Christian life, maraming pagsubok yan. Kaya lang huwag tayong papipigil, huwag tayong titigil, at huwag tayong mawawalan ng gana. Kailangan ma-experience natin talaga yung salvation natin. At hindi lamang tayo tinatawag na ligtas, kundi nararanasan natin yung ating kaligtasan. Ngayon, pansinin nyo, ano ang role ng Word of God? Binanggit ko kanina sa John 17 verse 17. Tayo'y nasa sanctify o nagiging banal dahil sa salita ng Diyos. Kasi totoo lang po, para mo masabi ang isang tao may takot sa Diyos, ano po? Kailangan po may takot siya sa salita ng Diyos. Yung pong sinasabi ng mga talatang Isaiah 66 verse 2. Sabi diyan, "This is the one I esteem, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word." Yun din ang sinasabi ng Psalm 119, 161. Sabi diyan, "My heart trembles at your word." Kasi yung tao pong totoong may takot sa Diyos, meron po siyang takot sa salita ng Diyos. Kaya napag-aralan natin yung Proverbs chapter 9 verses 8 to 12. Nitong mga nakaraang araw, ano po, ang palatandaan na ang tao po'y may takot sa Diyos, meron siyang tinatawag na fear of the Lord, ano po, ay yung nakikinig po siya sa rebuke, correction, and instruction ng wisdom ng Lord. So malinaw po yun. Pero yung mga tao po na walang takot sa Diyos, binabaliwala po nila ang correction, rebuke, instruction na nanggagaling sa Word of God. Kaya sila napapahama. At mapapansin nyo po sa buhay na ito, nire-reward po yung tao na tama yung attitude niya towards the Word of God. Kaya malaking bagay po talaga yung pagsunod natin, ano po, sa salita ng Diyos, katulad ng paalala ni St. Paul sa mga taga-Pilipos, ano po, na sila'y maging masunurin kahit si San Pablo ay wala sa kanilang piling. Kasi sa totoo lang po, maraming Kristiyano ngayon, ano po, sumusunod lamang sila pagka merong nakakakita o nakapapansin. Pero ang mahalaga po ay yung Christian life natin na hindi nakikita ng madla. Ano po, yung tinatawag nating secret life. Dapat po doon natin na ipamumuhay yung ating pagiging totoong Kristiyano. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.